Okay. Okay, mayong adlaw natong tanan, no? Diya sa Visayas ug Mindanao. Mayong adlaw ninyo, no? Hinaot nga naa mo sa maayo, labi na nang naa diya sa Davao, no? No? Ug siyempre atong mga kababayan sa Katagalugan, ano? Magandang araw sa inyong lahat. So, hindi na tayo magpaligoy-ligoy, no? Napakadaming pangyayari na naganap na naman kahapon, no? Mula doon sa pagdating ni Alice Go, mula doon sa mga hearing na di umano isinagawa nitong si Senator Bato de la Rosa at itong isa pang senador ng bayan ko, no, na si Robin Padilla, at hindi ko alam sino yung pangatlo, ano, pero yun, naglunsad sila ng isang hearing ng human rights yata o peace and I don't know, hindi ko kabisado yung committee ni Bato, ano. Pero yun na nga, yun ang topic natin, itong naganap na ginawang hearing ni Senador de la Rosa, Bato de la Rosa. Ito ay patungkol doon sa mga kaganapan sa Kingdom of Jesus Christ, no? Walang iba kung hindi ang pinamunuan ni Pastor Apollo Kibuloy, no? Na kung saan wanted sa salang human trafficking, child abuse, at may kaso siya sa, kung hindi ako nagkamali, sa USA na money laundering, at kung ano pa yung nandun ng mga kaso sa Amerika. So, ang una nating pag-usapan, itong grabing kasinungalingan, no? Grabing kasinungalingan ng grupo ng KOJC, no? Lalo na yung kanilang mga leader, no? Yung kanilang abogado, yung kanilang mga vlogger, mga influencer, no? Nagtataka tayo dahil naturingang relihiyoso, naturingang halos sa linggo-linggo o araw-araw nagsisimba, nagdadasal sa Diyos Ama daw, pero grabe ang pananakit, no? Grabe ang pananakit sa ating mga kapulisan, no? Ipi-play natin na maya-maya yung naitabi natin na video na kung saan nagsagawa ng isang presentasyon itong si General Torre. Pero ang gusto nating ipalaala na itong mga miyembro ng KOJC ay naniniwala tayo na religyoso sila, may pagmamahal sila sa kapwa, may respeto sila. Pero ang lumalabas kitang-kita yung pagiging bastos, no? Mura ng mura, nambubulyaw, nananakit, at nagmumura, no? Mapababae, mapalalaki, at panghuli nagbabanta, no? Sa buhay ng mga kapulisan natin, no? Ito ipi-play natin yung tawag nito, ipi-play natin yung presentasyon ni General Torre. Teka lang tingnan natin. Mahina ba ang ating sound? Mr. Chair? Yun. One question. Hoy, mga puki ng ina nyo, kamusta naman? Yun, umpisa pa lang ang mga Bisaya natong mga kaigsuonan, murag wa sila kasabot atong singgit usa ka tawo nga ang tan-aw nako ay kining si Banateros, kanang dakong tawo nga kalbo,
no? Kauban nila Banatbay, no? Mabati kayo nato nga miingon siya nga mga puking ina nyo. Sa mga Bisaya, nga wa kasabot ang ilang istorya, kung sa ato na siya, mga bilat inamo kamo, mga bilat inamo nyo, no? Mo naibot pasabot ana, kana nga pagsinggit-singgit niya nga nagmumura o nambalikas sa mga pulis. So, pasabot lang ako sa inyo nga pareho ra na ang bot pasabot ana, bilat inamo o puking ina nyo. Okay? Padayon natin o ituloy natin. Lakad na naman si Loko-Loko. Dapat murahin tong mga to. Putang ina nyo! Justisya! 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 Ore, wag ka na mag-isip. Wala ka namang isip. Yan. Itong kalbo na nakapula, yan yung Banateros. Yan yung kasamahan ni Bayagbay, ni Banatbay. No? Kung ilan yan sila, nandyan sila Badoy, nandyan sila Eric Silis. Pero ito ang nagpapakita ng husto, no? Bukod kay Banatbay na hindi natin na masyado natagpuan, pero itong taong ito, ang kitang-kita, at yung may isa pa na palaging nagmumura at tawag nito, pinapagalitan yung mga kapulisan. Ito, hindi ko alam kung katiil o kapiil, ito, numero 1 ito. Tingnan nyo ang pagmumukha nito, no? Akala mo napaka tawag nito, napakagalang ng mukha. Pero ito yung speaker nung gabi, nung magwawala sila, nung hinaharang nila at nagrarally na sila, hinaharang na nila yung kalsada. Ito yung, kung hindi ako nagkamali, ito yung namamahiya, no? Pinapahiya nito si Browner. Pinangangalandakan niya na di umano si Browner ay mayroong kasunduan sa KOGC tungkol yata doon sa mga paglaban daw sa mga NPA. Alam niyo ba, grabe ang taong ito kung makapagsalita, no? Para siyang perpekto, na para siyang walang ginagawa sa kapwa-tao na kasamaan. Pero dito sa mga rally ng KOGC, numero 1 ito, no? Numero 1 yan. Bukod pa dito kina Banateros, yung nakapulang yan, nakalbo, no? Pagpasensyahan nyo na maliit yung ating bidyong yan, kasi kahit sa presentasyon sa Senado ni General Torre ay maliit din yan. So ipagpatuloy natin, ano? Dinig nyo naman, ano? Mga miyembro yan ng KOGC. Nagbabanta, papatayin daw nila si Torre. Tingnan nyo kung yan ba yung relyoso? Yan ba yung kung kumilos ay napakahinhin? Kung kumilos akala mo napakababait? Dito lumalabas yung kanilang katarantaduhan, ano? Lumabas yung kanilang pagiging sanggano, no? Mga ano pa bang tawag natin diyan? Mga parang kulang na lang sabihin natin ang nag-uugali sila ng isang mga kriminal, no? Pagpatuloy natin. Yan. Kita nyo yung babae, ano? Yung mga miyembro nilang babae. Kung duro-duroin nila, pagbubulyawan nila yung mga kapulisan, no? Duduruin. Meron pang eksena diyan na babae mismo ang nananapak, nanununtok doon sa mga kapulisan. At kitang-kita naman
na talagang maximum tolerance, talagang nakakaawa na nga tingnan ang ating kapulisan, ano? Ang ano ko nga ang isa sa mga masasabi ko is grabe ang pagtitiis ng kapulisan dito, no? Talagang pinabayaan lang sila, pero sobra-sobra na ang pananakit, no? Ito yung parang binabaliwala pa ng ni Bato at ni Robin Padilla, no? Na yung yung ugali ng mga tao diyan ay kakaiba na, no? Pagpatuloy natin. Yun. Bago natin ituloy, may binanggit siya kanina eh. Yan ba daw yung ginagawa ng isang makadiyos? No? Tinatanong niya yung isang pulis kanina pala kung yan ba yung tamang ginagawa ng makadiyos. Kayo, pwede niyong tanungin yan, no? Ikaw ba? Tama din ba yung ginagawa mo bilang isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, na isang religyoso di umano? Kung mumurahin nyo, dot-dotin yung pagmumuka ng mga kapulisan dyan, yung pagbubulyaw-bulyaw nyo, pagsisigaw-sigaw nyo, no? Yan ba'y gawain pang makadiyos din yan? Come on. Yun. Yan yung sinasabi kong nananapak itong nakaputing t-shirt, ano, mga magkakatabi yan. Napakatapang. Napakatapang. Yawa. Sa mga Tagalog diyan, ano, sa mga Taga-Luzon, alam nyo, yung salita naming yawa sa Bisaya, yawa, ibig sabihin yan demonyo. Biruin mo, harap-harapan kang sabihang demonyo ng mga taong ito. Sila na kung saan masyado ng nananakit. Sila na kung saan parang tila binubugbog na, no? Pero ang demonyo di umano, yung mga kapulisan. At itong susunod na kuha ay yung pagsusunog na nila ng mga gulong sa kalsada, no? Gusto ko lang ipakita na talagang napakarami nilang ginawang hindi na tama. At pag-usapan natin kung yan ba'y nararapat gawin ng isang nagproprotesta, no? Gaano ba kabigat ang kanilang ipinaglalaban? At bakit gano'n na lang ang kanilang galit na pinapakita? Gano'n na lang bastos ang kanilang pinapakita na may gana na silang manakit ng mga kapulisan at kahit na media na humarang-harang dyan, no? Ay hinahabol pa nga nila. Mayroon pa nga media dyan na hinahampas nila ng payong ba yun, no? Ganun sila ano bang tawag pang ganun sila ka parang ewan, hindi ko na maiisip, no? Hindi ko maalala. Pero ipagpatuloy natin. Nandun uli, kung napansin nyo, nandun uli yung miyembro di umano ng Banateros, no? Yung vlogger na kung saan mga kasama ni Banat Bay, no? Si Boss Dada, no? Paalaala ko lang, si Boss Dada nga pala yung kanyang channel, no? Na napaka walang kwenta. Hindi ka naman sa sinisiraan, pero napaka walang kwenta. Kahit magdebate kami niyan, paniguradong hindi uubra sa akin yan kahit na sa common sense lang mag-usap, no? Talaga namang
binabayaran lang, no? Kawawa naman yung mga napapaniwala nila. That video clearly shows the hindrances that we face every single day. Yun, may nagtapon pa ng napakalaking bato dyan sa kapulisan. Ayun. Ayun. Yun na yung mga pagbubuhos nila ng di umano, tubig na may ihi, may mga panis na pagkain. Planado nila ang gagawin nilang pagprotesta. Ito yung kinaumagahan na no? Na hinarang na nila yung kalsada nung gabi. Kasi madaling araw pinasok, tapos nung gabi, maghapon, yun na yun. Gumawa na sila ng pamimirwisyo, no? Hinarang yung mismong CP Garcia Highway ba yun, no? Yan. Tuloy-tuloy yung pagbubuhos nila ng ihi. Okay. Yan na yung panghuli halos sa sinabi ni General Torre. Yung mismong helicopter na kung saan napakadelikado na nilaser ng kanilang mga miyembro, no? At itong si Torion, itong si Katiil ba yun, no? Itong taong ito, yan yung napakasinungaling na nagsasabi na naman na paano daw masisiguro na KOGC member ba yung nag-laser. Napakasinungaling mo naman, boy. Napakasinungaling mo. Kahit anong gawin nating tawag nito, kung marunong ka sa paglilibeling o kaya pagkuha ng mga anggulo, pag ang helicopter, no, nandito sa ilalim ang mga ilaw, ang mga laser, don't tell me na ang nagli-laser nandun sa kaliwa, nasa kanan. Natural na pag nandito sa ilalim ang laser, nasa ilalim din o nasa baba niyan ang nagli-laser. Kaya huwag mong gawing bubo ang mga kapulisan, huwag mong gawing bubo ang mga nakikinig sa'yo. Huwag mong gawing bubo yung mga miyembro mo na pinagtatakpan mo, no? Harap-harapang napakasinungaling mo, no? So, yun ang gusto ko lang ipakita dito uli, no? Tapos na yan halos yung presentasyon ni General Torre. Napakabait, no? Sa totoo lang napakabait ng bata ng taong ito, no? Si General Torre. Dahil alam niyo mga kaibigan, napakadami ko rin naman pinagdaan ng mga rally, no? Kaya nga yung mismong sarili ko pwede kong gamitin yung aking mga karanasan dito sa pinagagawa naman ng mga miyembro ng KOGC na kung saan na-impluwensyahan, naturuan ng mga kabulastugan, no? Kabulastugan nitong mga, sabihin na lang nating mga leader diyan, no? Naging bulag sila na sunod-sunuran, no? Ang hindi na nila alam sa mag-isip, balansehin yung mga pangyayari, no? Ako, sasabihin ko sa inyo, no? May mga pulis din naman talaga na masama, no? May mga pulis din naman talaga na kinainisan ko noong mga panahon na kami ay nasa lansangan din, kami ay nagrarally din, no? May kapulisan din naman na nasasangkot sa kriminalidad. Pero tingnan niyo ang mga sarili ninyo, no? Tingnan niyo ang mga sarili ninyo. Pakinggan niyo mga kababayan, no? Mga kaigsuonan diya sa Visayas, labi na sa Mindanao, nga gubot kayo ron, labi na diya sa Davao, no? Ang mga nagrarally sa una nga masuko og maayo sa mga kapulisan, labi na og pigilan sila nga makaabot dito sa ilang lugar nga pagdausan ng rally. Ang pagrarally nila is may mga makatuwirang kahilingan.
At yung kahilingan na yun ay para talaga sa kanilang mga pamilya, no? Halimbawa, issue ng dagdag na sahod, no? Kami na mga trabahador noon, mga manggagawa noon, ang madugang sa among sweldo, ang mga madugang sa minimum wage, ay para na sa among mga anak, no? Madugangan ang among pagkaon sa hapagkainan, madugangan ang baon ng mga bata pag mag-eskwela, at marami pang iba. Ibig sabihin, tagos sa puso namin, tagos sa isipan namin ang aming pinaglalaban na ito ay para sa amin, ito ay para sa bayan, no? Dagdag pa natin, kunyari issue is pabahay, issue is lupa, sa walang lupa, no? So, issue na magsasaka yun. Di ba? Alam naman natin na pag nabigyan sila ng kanilang kahilingan na lupain, ay magbubunga ito ng kaunlaran sa pagsasaka. So, ang makikinabang dito is yung buong sambayanan o yung buong mamamayan na umaasa sa sakada o sasakahan. So, ganun kalalim ang kanilang paninindigan para pumunta ng Mindiola, no, makipag-usap doon sa Department of Agrarian Reform, pupunta doon sa NHA dahil ipinaglaban kunyari yung mga demolisyon, no? Yun ay talagang matatawag nating tagos sa isip at ang pinaglalaban ay para sa bayan, para sa pamilya. Pero tingnan niyo yung ginagawa dito, no? Kaawa-awa itong mga na-impluwensyahan, na loko nitong mga leader na ang pinagtanggol, hindi naman para sa inyo yan. Lumalaban kayo, nakikipagbastusan kayo, nananakit na kayo, no? Sa kapulisan. Bagamat sabi ko nga kanina, mayroon din namang masasamang pulis na mangilan-ngilan, pero sa sitwasyong ito, na nagpapatupad sila sa paghuli, nagpapatupad sila ng warrant of arrest para kay Kibuloy, ay ginaganon nyo sila, no? Yun ang hindi katanggap-tanggap dito. Dahil ang pinaglalaban nyo, hindi naman para sa pamilya nyo, hindi naman para sa mamamayang Pilipino yan, no? Yung bang kayo ba ay nanghihingi ng dagdag na sahod para ang lahat ng Pilipino ay makikinabang? Kayo ba ay nanghihingi ng dagdag na lupain para sa mga magsasaka? Kayo ba ay nanghihingi ng mga pabahay o kung ano mang kaunlaran para sa ating bansa? Para masabi natin na ang ipinaglalaban ninyo ay makatwiran at para sa lahat? Hindi. Ang pinaglalaban nyo is ang kaso, ang krimen ng inyong pastor na si Apollo Kibuloy. Sana ang mga utak nyo, no? Sana ang mga utak nyo na ang pinaglalaban nyo yung kasalanan ng isang tao na kung saan may kaso ng child abuse, may kaso ng human trafficking, na kung saan ginagamit yung mga tao para sa isang pansariling interes, panlilimos o kung anumang klase ng human paggamit ng isang ng mamamayan o ng tao. Yun ang pakaisipin ninyo, ano? Yun ang pakaisipin nyo kung nakipaglaban man kayo diyan. Kanino ba yan? Yung ba, hindi ba ninyo naisip na hindi naman para sa inyo yan, hindi yan para sa mga kapatid nyo, hindi yan para sa mga magulang nyo. Yan ay para sa nag-iisang tao, yung inyong pastor. Wala sana problema kung ang inyong pastor is walang kinakasangkutan na kaso. Ang problema, hindi may pagkakaila na may nagkaso sa kanya. At huwag kayong maniwala dyan sa mga influencer na yan, sa mga leader ninyo, na pinopolitika yung inyong pastor. Dahil wala pa yung BBM, ay mayroon ng mga sumbong, mayroon ng mga kaso. At patunay dyan, si Risa Hontiveros ang nagsimula niyan.
dahil lumapit sa kanya yung mga biktima. Kaya bakit kayo maniniwala na pinopolitika kayo ni BBM na kung saan may martial law na? Walang ano dyan si BBM. Ako hindi ako maka-BBM. Pwede kong sabihin, oo, tama. Dahil hindi ko rin naman gusto si BBM. Sa totoo lang. Pero dahil sa hindi naman siya ang nasa likod niyan, bakit natin kakalad ka rin yung pangalan niya? Ang problema dyan is ang inyong pastor na mayroong kaso. Kahit isa lang yan. Kahit isa lang, maniwala kayo, kahit isa lang yan, na biktima niya. Yan ay biktima pa rin. Kahit hindi kayo maniwala na marami yung naging biktima, yan ay biktima pa rin. At paano kung anak nyo yan? Kung sa child molestation man yan o sa rape man yan, paano kung anak nyo, kapatid nyo, apo nyo? Yun ang pakaisipin natin. Sa ibang bansa, napakabigat ng kanilang pagbigay, pagpapahalaga sa kahit isang mamamatay o magiging biktima ng isang krimen. Huwag tayong maging sanay sa parang pag isa lang okay lang sa atin. Paano magiging makadiyos kayo kung ganyan ang kaisipan ninyo? Alam kong marami pa ring mga QGC dyan na matino. Huwag kayong magpagamit. Okay, yun lang, no? Salamat sa inyong panonood. Ito yung Cardo Kritiko. Ito yung YouTube channel natin, no? At salamat kung inyo itong ma-share. At salamat sa lahat ng patuloy na nagsusubscribe. Okay, kitang-kita tayo uli. At naway matigil na yung kaguluhan dyan at naway mahuli na ang sino mang kriminal na nagtatago sa batas.